Siguro napanood nyo na mga tol, no, yung naging hatol ng Supreme Court o yung inilabas ng Supreme Court na unconstitutional ang naging paghahain ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Unconstitutional daw mga tol o labag sa konstitusyon ng Pilipinas yung articles of impeachment. Pero ayon sa ilang mga senador, halimbawa na lamang dito kay Senator Joel Villanueva, sabi rito tuloy pa rin o iginiit ni Senator Joel Villanueva, ituloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit dineklarang unconstitutional ng Supreme Court ang isinampang kaso mga tol. Dun pa lang pwede na kayong magbigay ng comment mga tol. Ano ang masasabi ninyo doon sa sinasabi ni Senator Joel Villanueva? Kasi magkakaroon ng yan mga tol, kumbaga constitutional crisis. 'Di ba? Ito yung sinasabi ng Supreme Court, pinakamataas na hukuman. Unconstitutional o labag sa konstitusyon ng Pilipinas ang isinampang kaso. Tas sasabihin ng mga senador, hindi, tuloy natin ang impeachment. 'Di ba? Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Comment kayo sa ibaba. Ito panoorin natin at bigyan natin ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa itong balitang ito mula rito sa UNTV News. Siyempre bilang mga Pilipino, dapat aware tayo sa mga ganito. Sino nga ba ang susundin? Ang mga senado o ang mga senador o ang sinasabi ng Supreme Court, no? Comment kayo sa ibaba. Sure, ano ba ang ipinunto ni Senador Villanueva kaya sinabi nito na maaari pa ring tumuloy ang impeachment trial kahit may decision na ang Supreme Court? 'Di ba? May desisyon na ang Supreme Court, unconstitutional, pero kapag itinuloy nila 'yan, ano kaya ang mangyayari? Kasi kung iisipin mo, itutuloy ng Senado ang pagdinig sa isang impeachment kahit na ito'y labag sa konstitusyon. Pwede naman nilang ulitin yan siguro next year kasi nga ang naging problema mga tol, no? Yung sunod-sunod na paghahain ng reklamong impeachment laban sa isang impeachable public official, mga tol. For example, Vice President Sara. 'Di ba 4 na impeachment complaint ang inihain sa kanya sa loob ng isang taon, which is nilalabag nga nun yung tinatawag na 1-year ban. Isang beses ka lang pwedeng hain ng impeachment sa isang impeachable public official o elected public official mga tol. Tapos ang nangyari pa yung naunang 3, hindi yun ang ipinasa Yung ika-4 ang ipinasa nila sa Senado. Masyado silang nagmadali. Kung gusto nila, ulitin na lang ulit nila next year. Pero yung isa lang ang ipasa nila, tas yun ang iakyat nila sa Senado, tapos simulan agad nila impeachment kung gusto pa rin talaga nila, di ba? Tuloy natin to. June, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court. Pero hindi ko maunawaan yun kasi iisa lang naman ang bansa natin Iisa lang naman ang konstitusyon nun. Kahit na, alam mo yun, hiwalay itong impeachment court, pero labag pa rin daw yan sa konstitusyon ng Pilipinas. Ano sa tingin ninyo, no? Comment kayo sa ibaba. Na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisampang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Villanueva, nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan pinagbotohan anya ng mga senator judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the impeachment proceedings. Well, marurunong naman sa mga batas tong mga to. Tayo naman ay nanonood lamang.
No, pero kung kayo nga ang tatanungin bilang mga madlang people, syempre marami sa inyo magsasabing ituloy. Ituloy ang impeachment, kailangan pagbayarin si si Lustay. Lustay ang tawag niya sa kanya. Pagbayarin si Lustay, ang daming mga confidential fund noon, ang daming ginastos noon, no? Mga ganung mga bagay, mga tol. Yun nga lang, magtatalo to kasi iisa lang naman ang bansa natin, iisa lang naman ang konstitusyon natin. Sinabi ng kataas-taasang hukuman labag sa saligang batas, pero pag itutuloy pa rin ito ng impeachment court, parang itutuloy nila yung isang bagay na labag sa saligang batas, mga tol. Well, tignan natin kung ano pa yung masasabi rito ng iba't ibang mga senador kasi marami itong mga senador na to For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are sui generis ang impeachment court. So, we will proceed. So, these are all questions that will be raised, diba? With the Kahit decision. naman sui generis yan iisang saligang batas pa rin naman ang pagbabasehan nila kaso labag nga daw sabi ng Supreme Court. So paano nila pagbabasehan yung saligang batas natin na ang ibinabatay nila doon is yung labag, di ba? Kaya nga magkakaroon yan ng ng labo-labo mga tol no? Of the Supreme Court, will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Ayon naman kay Senador Vicente Tito Soto III, bilang miyembro ng impeachment court, mas gusto niyang marinig kung ano ang masasabi ng House of Representatives. Gayunman, hindi niya rin masabi kung may mangyayaring impeachment trial at pag-aaralan din niya ang payo sa kanya ng isang legal luminary kaugnay ng issue. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision. Pwedeng suwayin o baliwalain, disregard. Because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Separate body kami. So, yung advice na yun, pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. Pero alam nyo ewan ko kung may nakakagat sa inyo kahit separate body sila, iisa pa rin yung saligang batas ng Pilipinas. Diba? Iisa pa rin yung saligang batas, iisa pa rin ang dinadala at panagbabatayan ng Senado, Kongreso at saka ng Supreme Court. Iisa lang din naman ng mga pinag-aralan niya nung nag-aral sila pagdating sa saligang batas ng Pilipinas. Iisa lang naman ng Philippine Constitution. Pag sinabi ng Supreme Court, kataas-taasang hukuman na labag yan sa saligang batas, kailangan nilang kontrahin. Hindi yan labag sa saligang batas. Yan ay yan ay hindi nakalalabag. Pero tingnan nyo mga tol kung sino ang dapat nating sang-ayunan. Ang sinasabi ng Supreme Court o ang sinasabi ng mga Senado. Kasi kapag dinisregard nila yung hatol o deklarasyon ng Supreme Court, kumbaga parang hindi nila sinasang-ayunan yung sinabi ng Supreme Court na labag yan sa saligang batas. Kaya nga best way para maituloy pa rin nila yung impeachment, kung ako lang well, sino ba naman tayo, di ba? Total 2027 pa lang naman next year, magsampa ulit. O kaya, sampa ulit nila ngayong taon na to kasi alam ko, I believe sinampa nila yun last year? Hindi, this year din ata nila isinampa yun. Yung mga kasong yun. Masyado kasing nagmadali yung mga yung mga kalaban ni Vice President, masyado silang nagmadali. Tinadtad nila ng kaso Dapat pa isa-isa lang, alam naman nila yung rules di ba? One at a time, dapat isang beses lang sa loob ng isang taon. Ang problema, ginawa nilang 4 yung isinampa nila ika-4 na impeachment complaint tapos yung pang-4 ang ipinasa nila sa Senado. Well, kung gusto nila, ulitin nila yan next year. O, di ba? Pwede pa naman kasi 2028 pa naman ang eleksyon Hindi pa naman sila ganun ka-busy nun. Nanindigan naman si Senador Bam Aquino na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial alinsunod sa mandato ng konstitusyon. Nanawagan rin ito sa mga kapwa-senador na agad na magsagawa ng caucus o pagpupulong para talakayin ang desisyong binabaliwalaan niya ang kanilang tungkulin sa saligang batas. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba.
Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na yung impeachment trial. Kaso ang tanong, kapag dinisregard nila Supreme Court, ano pang silbi ng Supreme Court, di ba? Yun ang problema. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Risa Ontiveros sa biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Oo naman, marami talagang madidismaya mga tol. Lalo-lalo na rito sa sabakan ng politika to, banggaan ng mga politika. Ngunit malinaw din naman anya na sinasabi ng Supreme Court na hindi nila pinapawalang sala si VP Duterte at maaaring ma-file ang impeachment complaint sa susunod na taon. Yun! Hindi pinapawalang sala ng impeachment ng Supreme Court si Vice President. Hindi nila ina-acquit, hindi nila sinasabing inosente itong Vice Presidente. Ang sabi, etong ginawa nyong etong ginawa nyong pagpa-file, unconstitutional yan, labag yan. Kung gusto ninyo, mag-file ulit kayo next year. Diba? Pero hinay-hinay lang kayo. Huwag nyong gawing 4, huwag nyong gawing 5. Kasi nga, labag nga sa batas yun eh. Diba? Kung hindi sana nagmadali, di sana ngayon dinidinig na yung impeachment laban dito kay Vice President, diba? Ito wala akong pinapanigan dyan. Napanood nyo naman ng mga nakaraan mga tol na binabatikos din natin yung mga ibang mga sinasabi ni Vice President, lalo na yung sinabi niyang saan mo gagamitin yung missile? Ay naku po. Ngunit ipinagtataka nito kung paano nalabag ang 1-year ban rule. Ngayong isa lang naman anya ang kaso na iniakyat sa Senado ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives. So isa lang ang naiakyat sa Senado, 'di ba? Yung pang-4. Pero ang dami kasing isinampa niyan eh. Yung nagmadali kasi yung mga yung mga kalaban niya eh. Welcome naman kay Senador Jinggoy Estrada ang desisyon ng Supreme Court. Anya, isa itong paalala na lahat ng mga hakbang sa pagpapanagot ng mga public official ay dapat nakaangkla sa legalidad at due process. Oy, okay to. Okay itong sagot ni Senator Jinggoy ah. As a co-equal branch of government, we must abide by the decision of the Supreme Court, even in a political process like impeachment proceedings. Kaugnay nito, bilang co-equal branch ng pamahalaan, dapat anyang sumunod ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceedings. Okay to yung naging sagot ni we must adhere to established procedures and due process to ensure that our actions are neither arbitrary nor solely driven by political agendas. Korte Suprema kahit na itinuturing na isang political process ang impeachment proceedings. Ayon naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, bagaman hindi pa nito nababasa ang desisyon, mukhang isinasantabi ng SC ang legal principle ng presumption of regularity ng mga aksyon ng co-equal branch. Bagaman kailangang igalang ang Korte Suprema, napapaisipan niya siya kung ganito rin ang magiging pasya ng SC kung sinunod ng Senado ang saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng trial forthwith noong Pebrero. Para naman kay Senador Amy Marcos, dapat igalang at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Nanawagan rin ito sa mga kasamahang senador na magtrabaho at atupagin ang kapakanan ng mamamayan. Okay, so bilang mga Pilipino, kung kayo tatanungin, eto mga tola, unbiased reaction. Kasi kung titignan mo, hindi natin pinapawalang sala si Vice President. Kailangan niya talagang managot if ever mga tol na totoo yung mga sinasabing winaldas niya ng ganito, yung confidential fund, yung mga bagay na ganyan, di ba? Ang dami piatos, ang dami mga naglabasang mga pangalan di ba? Na mga nakatanggap ng confidential fund. So kailangan niya talagang managot about doon. Kung totoo, at eto yung tanging paraan para mapapanagot yung mga ganito katataas na pwesto sa pamamagitan niya ng impeachment. Diba? Pero, iisa lang ang saligang batas ng Pilipinas ang dapat sundin ng mababa at mataas na kapulungan, katulad na lang halimbawa ng Senado at saka ng Kongreso. Kapag sinabi ng Supreme Court na yan ay labag sa saligang batas, ano ang gagawin ng Senado at Kongreso? Itutuloy pa rin ba nila at sasabihin, hindi, iwalay kami
Separate body kami. Problema, kahit separate body sila, iisa pa rin naman yung saligang batas ng Pilipinas. Labag pa rin, di ba? Nagkakaroon ng question doon. So hindi magiging maayos. Mas maganda mga tol kung gusto nila talaga papanagutin si VP Sara, at kung talagang sigurado namang talagang nagkasala si VP Sara, bakit nila minamadali? Kasi daanin nila sa tamang proseso. Diba? Para walang question. Naglabas rin ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng isang social media post. Anya, noong magmosyon ito na i-dismiss ang impeachment complaint kay VP Sara, guided o may patnubay ng Holy Spirit siya, katulad Ayan lang na. ng paglalabas ng pasya ng SC na unconstitutional ito. Bagaman nalulungkot si dating Senador Franklin Drilon, sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment trial. Eto si Franklin Drilon, ano to kakampi to nila Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino, di ba? Ano to liberal din to, alam ko si Franklin Drilon. Pero eto yung sabi niya, pakinggan natin. Drilon, sinabi nito na hindi na dapat isagawa ang impeachment trial. Well, magkakaroon ng constitutional crisis kung gagawin nila yun. Sa akin, hindi na dapat gawin. Tulad nung sinabi ko kanina, narinig ko na yan dati. Magkakaroon ng constitutional crisis sa kung gagawin nila yan. Sa akin, hindi na dapat gawin. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya sa lahat na isyung konstitusyonal. Kaya nga may Supreme Court Diba? Kasi mga tol, issue yan. Magkakaroon ng issue talaga yan, constitutional crisis. Sino ang tama at sino ang mali? Kasi sinasabi ng pinakamataas na hukuman o Supreme Court, di ba, na unconstitutional daw yan o labag sa saligang batas. Kapag patuloy ang dininig ng Senado, hindi na yan magiging patas, hindi na magiging genuine. May issue na dyan. Political agenda na yan mga tol. Personal agenda na yon o talagang ginamit na lang nila yung posisyon nila para ipatupad ang isang paghatol sa kanilang kalaban kahit na sinasabi ng Korte Suprema na labag yan sa konstitusyon. Yun lang naman mga tol Again, hindi sinasabi ng Supreme Court na pinapawalang bisa nila si VP Sara. Kung gusto daw nila mga tol, maghain ulit sila ng impeachment next year. At ang Korte Suprema ang siyang magpapasya sa lahat na isyong konstitusyonal. Naglabas rin ng pahayag ang impeachment court kaugnay nito. Ayon kay impeachment spokesperson Attorney Reggie Tonggol, wini-welcome nila ang desisyon ng SC. Ito, kamukha ni Sinyo Hinihintay na lang ng impeachment court ang formal na transmittal ng desisyon ng Korte Suprema at iba pang kaugnay na patnubay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng impeachment court. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. June, sa ngayon ay wala pa rin namang nailalabas na pahayag kaugnay ng issue siya sa Senate President Francis Cheese Escudero. Yan ang latest dito sa... So malamang ngayon nagdidiwang yung mga DDS, no? Pero hindi pa tapos ang laban dahil may susunod pang taon. No, malay nyo next year, no? O, ngayon pa lang pinaghahandaan na kasi syempre hindi naman papayag. Halimbawa na lang sila speaker, iba hindi papayag. Kahit na ganito inilabas ng Supreme Court, o sige sabihin natin para walang constitutional crisis, ganito ang inilabas na hatol ng Supreme Court, o bawi tayo next year. Magsampa ulit tayo ng kaso ngayon, ipaghandaan na natin yung pinakamatibay. Pero sige, isa lang, tapos iakyat agad natin sa Senado, o wala nang magagawa ang Senado dyan, wala na silang pwedeng questionin. Sinunod na natin yung due process na tinatawag, o diba? Ganun, gawin nila. Caloocan City. Balik sa'yo. Diba sinasabi nga ni presiding officer at Senate President Cheese Escudero na talagang ang meron pagkakahawig o kumbaga pareho yung itinatanong ng impeachment court sa House of Representatives, gayon din sa tinanong ng Supreme Court. Pareho diba, lang. pagka merong disputes sa mga legal na bagay, di ba ang reference lagi Supreme Court? Di ba, Asher, ganun yun? Kataas-taas ang hukuman. Kapag yan ay binaliwala mo, mawawalan ng silbi to, di ba?
Yes, June, ito rin yung pinapaliwanag rin ni Senate President Francis Escudero yung ganitong punto nga ni Senador Joel Villanueva na mayroon pa rin o maaari pa rin magkaroon ng sariling desisyon ang impeachment court kahit na maglabas ng desisyon ang Korte Suprema kaugnay nga ng issue dito sa impeachment trial. June. Ibig sabihin, talagang dadaan pa rin yan sa botohan ng mga senador kung susundin nila yung pahayag na yun o deklarasyon yun ng Supreme Court. Yes, Jun, yan ang inaasahan na mangyayari nga sa pagbubukas ng impeachment court sa pagkukonvene ito na sinasabi nga ay maaaring mangyari yan sa August 4. Batay na rin sa pagsang-ayon ng ilan ng mga senador kaugnay nito bagaman isasapinal pa ang schedule ng pagbubukas sa pagkukonvene muli ng impeachment court sa pagbubukas ng sesyon at tinataya nila na sa July 29, isang araw pagkatapos nga ng Senate opening. Kung kailan isasagawa ang ceremonial opening ng Senado, isasagawa sa July 29 naman yung anumang usapin kaugnay ng mga legislative process at maaari rin inaasahan din nila na maaaring mayroon na ring miyembro ng Senado na magbukas ng issue kaugnay sa muling pagbubukas ng impeachment court o ano pa man na usapin kaugnay nito. June. So ano kaya ang mangyayari, no? Sino kaya ang masusunod? Ang Supreme Court o ang impeachment court, mga tol, no? But again, lagi nating sinasabi, iisa lang ang saligang batas na dapat pinagbabatayan ng itong mga mambabatas natin. Kasi sila ang gumawa ng batas, mga tol. 'Di ba? Kung gusto talaga nila, mga tol, 'di ba? Ulitin na lang nila next year. Kumbaga bawi na lang at siguraduhin nilang wala silang lalabagin at walang masisilip na butas. Kasi sa susunod, mga tol, kapag inulit nila yan, ganun pa rin na magiging resulta niyan. No? Para walang issue. Ano sa tingin ninyo, mga tol? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.